Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. It was reported weeks ago and the past few days na si Kevin Durant ay willing mag-commit ng long-term deal sa San Antonio Spurs. At may mutual interest nga dito ang Spurs mga kaibigan. Subalit hindi sa punto na handa silang isugal ang kanilang future pertaining to Stephon Castle and the number 2 pick na inaasahan na magiging si Dylan Harper. Ang Suns ay gumawa ng trade offer sa San Antonio Spurs. Gusto nga ng Suns na mapunta sa kanila ang Rookie of the Year Stephon Castle o kaya naman ang number 2 pick o si Castle at ang number 2 pick kapalit si Kevin Durant. Ito ay dinecline ng Spurs at sinabi na hindi nila papakawalan ang dalawang to para kay Kevin Durant. Ngayon nga ang Spurs ay may mindset na sila ang nasa A-side ng trade talks dahil si KD mismo ang gustong pumunta sa Spurs at makikipag-trade lamang sila dito with a specific offer at hindi dito involved si Castle at ang number 2 pick. Kung ayaw nga ng Suns na tanggapin ito, edi wag. Wala ngang pakialam dito ang Spurs dahil hindi naman sila ang naghahabol kay KD. Kung hindi nga mapunta si KD ay patuloy lang sila na bubuo ng team kasama si Wemby, Fox, Castle at ang number 2 pick. Madami pa nga silang trade assets sa tulad nila Devin Vassell, Jeremy Sohan, Keldon Johnson, draft rights kay Juan Gomez, Zach Collins, ang number 14 pick at iba pa. At pwede nga nila itong gamitin sa isang trade involving Jaylen Brown, Zion Williamson, Jaren Jackson Jr. o kung sino pa man na star na available sa trade market na posibleng makakapagpabilis ng proseso upang maging lehitimong playoff team o championship caliber team sila sa napakatinding Western Conference sa mga susunod na taon. Sino ba ang star na gusto nyong kumompleto sa Fox, Castle, Harper and Wemby lineup? Since nasa usapan lang din naman tayo ng San Antonio Spurs, sa isama na din natin dito ang kwento ni DeJounte Murray. Ang former All-Star ay parte nga ng San Antonio Spurs franchise noon at kwento niya na noong mga panahon na nabaril umano ang nanay niya ay sinubukan nga daw ni Coach Greg Popovich na bigyan ito ng bahay upang manirahan na sa San Antonio, Texas kung saan ito ay mas magiging ligtas dito. At ginamit nga daw ni Coach Pop ang sarili nitong pera, hindi ito kinalta sa sahod ni Murray. At isang bagay nga daw ito na hindi niya malilimutan kay Coach Pop ayon kay DeJounte Murray. Well, ang ganitong mga kwento nga mga kaibigan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga player na tulad nila Tony Parker, Manu Ginobili, Bruce Bowen, Tim Duncan, David Robinson at iba pa ay talagang very close kay Pop kahit na hindi na sila naglalaro sa NBA ngayon. Dahil it is so much more than just basketball. Siya nga yung tipo na coach mo sa loob at labas ng court. Talagang inaalagaan ka nga nito. Kaya naman kahit mga coaches at players ng ibang team ay mataas ang respeto sa kanya dahil sa mga bagay na ganito. Mga bagay na hindi mo madalas makikita sa media. Mga bagay na ginagawa niya ng tahimik para sa ibang tao. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?